Ika nga nila lahat ng sobra hindi maganda. Ganyan din daw posibleng mangyari sa renewable energy sa kalikasan kung hindi magiging responsable sa paggamit ito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mas mainam sa kalikasan ng mga renewable sources of energy gaya ng hangin, agos ng tubig at solar energy. Pero kahit clean energy, kung ituring, maaari pa rin itong magkaroon ng masamang epekto ayon sa isang grupo. Halimbawa, maaaring mawala bilang sakahan ang mga lupang ilalaan para sa renewable energy generation. As we expand yung ating solar farms, yung may competition dun sa use of land. So yung agricultural or yung food source natin will be affected. We don't say that we need to stop this expansion of RE, but we need to be aware of these impacts and be able to address this immediately. Sa unang International Day of Clean Energy, formal na inilunsad ang Renewable Energy Initiative Philippines na nananawagan sa sektor na maging responsable sa maaaring epekto ng renewable energy sa kalikasan at sa sambayanan. Ayon naman sa Oxfam Philippines na isang non-government organization, mahalaga ang paglipat mula sa paggamit ng fossil fuel tungo sa renewable energy. Ngunit kasabay ng pag-usad ang kahalagahan ng pagiging inclusive. Make a commitment for really reasonable land use. At yun nga, pangalawa, we do have a lot of idle lands. Right? Parang maraming unused lands din. So I think it's also just making sure na reasonable at talagang evidence-based yung pag-allot ng mga lands. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.